Hi everyone, this is Cece and welcome to my channel. Please do not forget to like, share, and subscribe. For today's video, I'm going to remake or rearrange one of my old arrangements. So let's start. Ito yung itsura ng arrangement before. And then ito na yung itsura niya ngayon. So merong dalawang figurine na P. May Monroe na mas malaki na siya compare dati. May Sansevieria na nagkaroon ng baby. And actually, na-outgrow niya yung ibang succulents. And then, may Sedum Burrito, may Dardy Sunshine, and may Ghosty. Meron din cactus dun sa likod. So, let's start fixing it. First, gusto ko munang i-uproot tong Echeveria kasi para medyo maraming nakasiksik na lupa or buhangin dun sa leaves niya. And then, tinanggal ko yung Sansevieria. Actually, tama ako na outgrow niya yung mga ibang succulent kasi nakita nyo naman yung roots ng Sansevieria, ang lalaki. So, tapos nagka-baby agad siya. Parang hindi nabigyan ng chance na makakuha ng nutrients yung ibang succulents. Although yung Monroe is lumaki naman siya. Yung mga petals ng Graptopetalomirinae na nakita nyo kanina na may mga tumutubo ng babies, kinolek ko yon tapos inilagay ko sa pot ng propagation ko. So, hindi ko siya itatapon kasi may mga babies na sayang. And then, yung cactus, ililipat natin sa kabilang side sa tabi ng orange Monroe. So, ikinat ko yung roots kasi masyadong mahaba and medyo mahirap ilipat yung cactus kasi matinig siya, masakit. And gagamitin natin tong sirang pot. So, nabasag siya before. So, hindi ko siya tinapan kasi alam ko magagamit ko siya sa mga ganitong arrangement. So, ayan nga. Dito natin ilalagay yung Ghosty at saka ilang pirasong Dardy Sunshine na maliliit. Ayan. So, hindi nakita na basag yung pot. So, decoration na din siya dyan. So, sayang diba? Pwede naman natin siyang i-recycle. And then, kung nakikita nyo, kanina, inalisan ko ng mga nakasingit na bato or soil yung Echeveria Monroe kasi ang hirap niya actually tanggalin kasi as in, yung pagkaroset kasi ng Monroe is siksik. So, nahihirapan akong tanggalin. Natanggal nga yung farina niya. Mamaya makikita nyo at the end of the video. So, right now, binabalik ko na yung mga succulent na kinuha natin. Yung Dardy Sunshine na maliliit. And then, nag-add din ako ng soil kasi kulang na yung soil. And then, ang gagamitin ko palang dressing dito as top dressing is yung black sand. So, ayan, lagyan muna natin siya bago natin ipapatuloy yung paglalagay ng ibang succulent sa arrangement. So, ayan nga. Ang hirap talaga pag nasisingitan ng sand or soil or stone na maliliit yung mga Echeveria. Nagsastruggle talaga akong tanggalin sila. May nakuha pa akong dried leaves. And then, syempre, hindi lang yung front side ng patang lalagyan natin ng black sand. Dapat yung buong pot para maganda siyang tignan as in malinis. Linisan natin itong Echeveria na to. I think Echeveria Polydonis to. If hindi ako nagkakamali kasi ang Hercules mas pabilog yung petals niya. Nilagay ko din yung part ng pot na nabasag. Naglalagay din ako ng stone sa gitna. Mahilig ako maglagay ng stone sa mga arrangement ko kung napapansin nyo. Kasi para sa akin nakaka-add yun ng ganda or attraction pag may mga stone. Especially pag white stone. Ang usually naman ginagamit ka white stone, gray, or yung orange or brown stone. Yan. Tapos I decided to put yellow stone na maliliit kasi medyo patay yung kulay ng arrangement. And then pupunuin ko yung harap ng pot ng Graptopetalomirinae na kinuha kong cuttings before. So, naka-air din na siya dyan ng 3 days already. Medyo dehydrated na nga sila.
Napili ko yung Yellowstone kasi medyo patay nga yung kulay ng arrangement. Kasi hindi ako makakuha ng cuttings ng medyo stress na succulent kasi umuulan na naman. Bala ko sanang lagyan ng Graptopetalum myrinae dun sa may tabi ng cactus. Kaya lang napansin ko parang masyado siyang maliit para doon. So kukuha na lang ako ng cuttings ng Graptopetalum mendozae, which is mas malaki. Yun ang inilagay ko. So ayan, as you can see in the video, nilalagay ko na siya. Tinutusok ko lang siya. So as in, freshly cut lang yung Graptopetalum mendozae nung inilagay ko dyan. Okay lang yan kasi dry naman yung soil mix natin. Kaya okay lang. Tapos ito kinuha ko to, actually galing to sa in-unbox natin before na nagmashi itong Cupid na to. So as you can see, hindi stress yung color niya, hindi pa siya pink. So may mga konting roots na yun. So I decided to put it here na lang kasi wala rin naman ako maliit na pot para sa kanya. So ayan, tapos nilagyan ko ng Graptopetalum myrinae yung mga malalaking spaces pa na nakikita ko within the pot. So, we're almost done with the arrangement. Then, naisip ko din maglagay ng cuttings ng jadelet, pero hindi siya variegated. Yan. So, we're finally done. Let's take a final look and closer look of the arrangement we have done today. Enjoy watching! That's all for today's video, guys. I hope you like my arrangement today. Thank you for watching. Please do not forget to subscribe and share my video to your family, friends, and relatives. Bye for now. See you on my next video. God bless us all. Bye.